Apat na araw na lang bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang sa mga inaabangan ng ilan nating kababayan ang aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Sa patuloy na tumataas sa presyo ng mga produkto at serbisyo. May unang balita live si Gabriel Gonzales. Gabriel. Igan, dalawang mahahalagang issue ang nais marinig ng ilan sa ating mga nakausap sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ito ang tungkol sa flood control scandal at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mga isyong malapit sa sikmura ang nais marinig ni Rodrigo Dalistan sa sona ng Pangulo sa Lunes, July 27. Anya, dapat mabigyang pansin ng gobyerno ang pataas sa presyo ng bilihin na ang naapektuhan ay ang mahihirap na arawan ang sweldo. Para naman sa mga senior citizen na sina Cesar Embuido at Zalo Gihapon, bagsak ang grado ng Pangulo sa pagtugon sa katiwalian kaugnay ng flood control scandal. Pero bibigyan pa rin daw nila ng pagkakataon ng Pangulo na maglatag ng solusyon kontra katiwalian. Sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, inaasahang mababanggit ng Pangulo ang mga accomplishment at plano pa ng kanyang administrasyon sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Una nang sinabi ng Malacanang na magiging simple but dignified ang sona. Una-una yung kuryente, pataas ang Meralco. Yung inaano nating tayong mga hihirap, guminahawa yung buhay natin bago siya bumaba. Ang gusto lang ng tao, yung murang mga bilihin, tsaka yung mga gasolina at langis, mahal. Mr. President, dapat magamit yung pondo sa tamang pagkakagastusan. Yung unang issue, yung flood control, number 1 po na problema sa atin yon. Bukod kasi doon, ang dami na perwisyo at walang nag-i-improve na project tungkol regarding sa flood control. Sa lahat ng mga kinakasuhan, wala po nangyayari. Obvious naman po na kung sino may kasalanan. Para naman sa seguridad sa darating na sona ng Pangulo sa Lunes, tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na handa na ang mga otoridad. Inaasahang magpapakalat ng nasa 20,000 pulis para magbigay seguridad. At yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Gabriel Gonzales, GMA News. Baha at pinsala sa mga taniman ang dulot ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Sa Davao City, naantala ang biyahe ng maraming motorista dahil sa baha. Nagtulong-tulong naman ang ilang lalaki sa South Cotabato para hindi matangay ng rumaragasang baha ang ilang natumbang motorsiklo. Darito ang unang balita. Sa lakas ng ragasan ng tubig, natumba ang mga nakaparadang motorsiklo sa Barangay Cannery Site sa Polomolok, South Cotabato. Ang ilang lalaki nagtulong-tulong na buhatin ang mga motorsiklo para hindi matangay. Ayon sa uploader ng video, biglang bumuhos ang malakas na ulan doon. Bandang hapon kaya bumaha. Naitayo at naitabi rin kalaunan ng mga natumbang motorsiklo. Walang naitalang sugatan sa insidente. Balik! Dahil din sa matinding pagbaha, naging pahirapan ang pagdaan ng mga motorista sa kalsadang yan sa Barangay Mandug sa Davao City. Ilang motorsiklo at pedicab ang tumirik ng piliting tumawid. Humupa rin kalaunan ng baha at nakadaan na ang mga motorista. Nagtumbahang puno at mga sanga naman ang humambalang sa ilang kalsada sa Mlang, Cotabato kasunod ng malakas na ulan. Dahil dyan, stranded ang maraming motorista. Nagsagawa ng clearing operations ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para alisin ang mga harang sa kalsada. Nalinis ang kalsada bandang hapon. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Binaha at nagkaroon naman ng pagguho ng lupa sa Antipas, Cotabato dahil sa malakas na ulan. Maraming taniman at sakahan ang nasira. Ayon sa mga otoridad, 2.3 million pesos ang naitalang pinsala sa lugar. Binigyan na ng tulong ang mahigit 40 pamilyang binaha. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Ito ang unang balita. EJ Gomez, GMA News.
May natukoy na raw na ghost infrastructure projects sa Taguig, ayon kay Senador Ping Lacson. Sa isang social media post, kaduda-dudaan ni Lacson na maraming slow protection at drainage projects sa Taguig na pare-parehong 100 million pesos ang halaga. Mayroon daw isang slow protection project sa lungsod na tila na doble ang alokasyon. Ayon kay Lacson, 2.385 billion pesos ang halaga ng tila pare-parehong proyekto. Kasama raw ito sa 6.79 billion pesos na insertions umano ni Senador Alan Peter Cayetano sa 2025 budget. Welta naman ni Cayetano, bakit Taguig lang ang tinitignan ni Lacson? Dapat din daw niyang imbestigahan ang iba pang lugar. Nauna nang sinabi ng National Bureau of Investigation at Department of Public Works and Highways na iimbestigahan nila ang mga natuklasan ni Lacson. Sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na pinaiimbestigahan ng kapatid ni Senador Cayetano na si Lino Cayetano ang flood control project sa Taguig mula 2022 hanggang 2025. Pinanindigan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may betrayal of public trust sa pag-amin-aniya ni Vice President Sara Duterte na may kinausap siyang tao para patayin si Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi yan ng pagpapatuloy ng cross-examination kay Matibag bilang testigo sa paglilitis. Sabi ni Matibag, patuloy pa nilang iniimbestigahan kung sino ang kinontrata ng bise. May unang balita si Sandra Aguinaldo. The betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Ito ang pinanindigan ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng cross-examination sa kanya ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Git ni Matibag, taliwas ito sa pinanumpaan ni Duterte na ipatupad ang batas bilang pangalawang pangulo ng bansa. Pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to everyone. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor. Sinubukang tibagin ng depensa ang sinabi ng prosecution na may pattern of violence si Vice President Duterte. Pinalabas nila ang anilay konteksto ng kontrobersyal na pahayag ng bise noong October 2024. Kwento ito ng bise sa nangyari umano nang dumalos sila ni Pangulong Marcos sa isang graduation sa Philippine Military Academy. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Sabihin sa kanya, itong relo ko na lang. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Kasunod nito, tinanong ng depensa si Matibag. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwaliin. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Kaugnay nito, binalikan din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglulunsad ng Rage Coalition noong Abril. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba saklaw ito ng freedom of expression? Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Your Honor, But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas, banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. Kinuwestiyon naman ni Senator Judge Panfilo Lacson kung bakit hindi inimbestigahan at kasuhan din si Mayor Baste. We will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President
pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Sapagkat ang isa po dinedevelop namin dito na theory po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Tinalaki rin ng depensa ang panig ng bise sa insidente ng panununtok sa isang sheriff noong 2011 kung kailan alkalde pa ng Davao City si VP Duterte. Ayon sa depensa, nangyari ito sa gitna ng planong demolisyon ilang araw lang kasunod ng isang flash flood kung saan may mga nasawi. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, that angry. is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no You knowledge have of no that. knowledge. All right. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. Ayon kasi sa NBI, ginamit nilang open source intel ang sinabi umano ni Las Cañas na may kinalaman ang bise sa extrajudicial killing noong alkalde siya ng Davao. Without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Isinama lamang namin po ito, isa doon sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Alright. Pero may question ng depensa kaugnay sa umano'y kaso ni Las Cañas. This is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung kung sinarge siya ng perjury. You mentioned na pinapaniwalaan niyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan niyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. May nilinaw naman si Lacson. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Binusisi rin ang pahayag ni Matibag na patuloy ang investigasyon nila sa mga persons of interest na posibleng makapagturo kung sino ang kontratistang assassin ng bise. Paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection. Nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform, Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. Kasama ba sila sa persons of interest, itong Vice President Security Group? Paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkukontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Yung nakausap nyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero, meron pong personalidad na kasama ron. Dagdag na tanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay Matibag, may bayad bang kapalit ang pagkontrata kung meron man? Tumbukin ko na po yung mga punto ko. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara para patayin? Di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.
Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senado na sagutin ito ang pagkain ng kanyang defense team, support staff at mga testigo sa impeachment trial. Batay sa isang liham mula sa Office of the Vice President at pirmado ng bise at naka-address kay Senate President Win Gatchalian, dapat daw magmula ang mga pagkain at inumin sa accredited caterer ng OVP. I-serve din daw dapat ito sa designated holding room ng defense team sa Senado. Ang hiling ng bise para raw matiyak ang seguridad at kaligtasan ng kanyang team. Base sa dokumento, natanggap ng opisina ni Gatchalian ang liham. Susubukan pa namin siyang kuna ng pahayag kaugnay sa hiling ng bise, gayon din ang Office of the Vice President. Kinumpirma naman ni Senador Ping Lacson ang naturang liham. Aniya hindi niya ito suportado dahil posibleng magkaroon ng paglabag sa government procurement law. May sariling caterer daw ang Senado na dumaan sa bidding. Ayon naman kay Attorney Michael Powad ang defense team, wala silang alam sa hiling ng OVP sa Senado. That was an OVP letter and the defense team has no participation in that letter. Perhaps concern, definitely for the defense team. Bumisita sa Qatar si Vice President Sara Duterte para kumustahin ang overseas Filipino workers ngayong may tensyon pa rin ang kalapit nitong bansang Iran at ang Amerika. Hindi man humarap sa Filipino community, pinarating ng bise ang kanyang mensahe sa Filipino community leaders. Sinabi niyang nakatutok ang Office of the Vice President sa mga nangyayari sa Middle East at handa raw tumulong sa mga OFW. Nag-layover doon ang bise bago ang kanyang biyahe papuntang The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte.